Diyos, hindi po namin ang puso ko inibulibog sa iyo. Ang puso ko'y nilulog sa iyo. Nagpapakumbaba, nagsusumamo. Pagkitahain niyo, kayo ay mamasdan, makalikahan, sa iyo ay kumisan. Ang puso ko'y dinudulog sa iyo. Nagpapakumbaba, nagsusumamo. Pagkitahain niyo, kayo ay mamasdan, makalikahan, sa iyo ay kumisan. Loobin niyo ang buhay ko'y maging banal. Luglugan ng iyong wagas na pagsinta. Daluyan ng walang hanggang mga pagkakalog sa kawalan. Kayo, sinasamba namin kayo Diyos. Pagkapin niyo ang aming pagpuyong pagdakila sa inyo. Hallelujah, hallelujah. Sa Panginoon niyo, loobin niyo, loobin niyo, Diyos. Luglugan ng iyong wagas na pagsinta. Daluyan ng walang hanggang mga pagkakalog. Muli kayo pagsamba, mahalin ka, O Diyos, kayo nagkailan. Panalasan niyo lahat, loobin niyo ang buhay ko'y maging banal. Luglugan ng iyong wagas na pagsinta. Daluyan ng walang hanggang mga pabulit pagsamba. Mahalin ka, O Diyos, ngayon at kailanman. Mahalin ka, O Diyos, ngayon at kailanman. Mahalin kayo, Panginoon. Mahalin ka, O Diyos, ngayon at Hallelujah. Sige po, parangalan natin ang ating Panginoon. Gawin niyo ang aming pagpuri at pagsamba. Hallelujah. 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 Praise you, Jesus. Glorify your name, Jesus. Hallelujah. Oh, we worship you, Jesus. We worship you, Jesus. Hallelujah. Praise you, Jesus. Sige po, ilang sandali pa ng pagpaparangal sa ating Panginoon. Praise you, Jesus. Pinararangalan namin kayo. Hallelujah. Praise you, Jesus. Praise you, Jesus. Good morning, Holy Spirit. Good morning, Holy Spirit. Hallelujah. 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 Praise you, Jesus. Hallelujah. Hallelujah. Dakilang Diyos, maraming salamat sa inyo. Inisip mo kami. Isang
bagong kalakasan ngayong umaga. Maraming salamat sa inyo. Hayaan niyo, Ama, na patuloy namin kayong maparangalan. Hayaan niyo, O Diyos, na patuloy na katagpuin niyo kami. Nauuhaw kaming patuloy sa inyong presensya. Nauuhaw kaming patuloy sa inyong pagkilos. Hallelujah. Hayaan niyo, Panginoon, na ngayong umaga, tagpuin niyo kami sa pamamagitan ng kapangyarihan ng inyong mga salita. Bigyan niyo ng kapangyarihan ng inyong mga salita sa amin ngayong umaga. Salamat sa inyo, Panginoon. We love you so much, Jesus. We love you so much, God. We honor you. We honor you with your words. Inararangalan namin kayo ngayong umaga sa pamamagitan ng pagpupulay-pulay ng inyong mga salita. Hallelujah. 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 We honor you in Jesus' name we pray. Amen. Pray ng Panginoon. Pwede ko ba kayo request na dito na lang po? Para ayos na lang tayo. Ang Diyos ay mabuti. Amen? Amen. Ito po ay extended devotion. Hindi ko alam kung malakas yung... Sige, lapit na natin. Yan lang yan. Para mas makintaban ako. Makintaban. Para hindi na ako magmamay. Alam niyo, tuwan-tuwa ako na naririto si Pastora Sel. Meron akong patutuon na iniingatan, na isi-share ko minsan yan. Pinaalala sa akin kanina ng Panginoon, sasabihin ko ngayon, malalaman niyo rin. Dati po kasi, nagpupunta ako, kasi yung isa sa kaklase namin ni Pastor Pio, naging manggagawa ni Pastora Celia, si Elnora. Nung mga bata-bata pa po ako noon. Palagi ko wala pa akong asawa noon eh. So, tignan nyo kung gaano kapal pa yung buhok ko noon. Matagal na. Magmimisyon kami ron, ang kasama ko si Pastor, si Kuya Boy Latuga, at saka si Brother Jeng Regine. Si Brother Jeng nasa Japan na ngayon. Doon na siya naglilingkod sa Panginoon. May asawa na rin siya. May mga anak. Yung asawa niya, taga Marinduque, si Beth Roldan, at kapatid ni Pastor Marlon. Nung isang linggo, nag-meet kami sa airport dahil dumaan sila sa Taiwan mula sa Okinawa, pauwi ng Pilipinas. Lumabas sila ng airport, kaya minute namin ng misis ko. Tapos nung kinagabihan naman, nandun naman si Pastor Joseph sa airport din. Kaya magkakasama kami sa airport, although hindi kami magkita-kita. Dahil sana. Pero anyway, ganito yung patuto. Magmimisyon kami doon, kila Pastora Sel. Ito masaya. Pare-pareho kaming walang pamasahe. Eh di kami ni Kuya Boy, may pamasahe ka ba? Wala nga eh. Eh noon, noong mga time na yun, babago-bago, no? Ako noon eh, nahihiya pang humingi ng mission offering or dahil bata ako eh, wala akong... Tapos si Jeng, yung kasama namin, manggagaling sa Malabon, naisip namin, may pera yon. Si Jeng, may pera yon. Sige, hintayin natin. Eh di, nandoon kami sa sentro, nakaabang kami sa gate ni Kuya Boy. Eh malapit nang mag-alas 12. Sabi ko, Kuya Boy, meron akong pan-taxi rito hanggang Cubao. Pagka alas 12, wala pa. Sumakay na tayo ng taxi, baka nandun yung pamasahin natin. Sige! Kuya Boy, yun eh. Go din yun eh. O kami, nag-aantay kami ron. Dumating ang Mami Mars, ang mami ko. Oh, saan ba kayo pupunta? Tapo kami Aringay eh. O ba't di pa kayo maalis? May inaantay pa po kami. Ano inaantay nyo? Pamasahe? Opo. Alis kayo, wala pala kayong pamasahe. Tapos niwanan kami. Basta pagka mag-alas 12 na, magta-taxi na tayo. Eh malapit na mag-alas 12. Alis ba tayo? Oo, alis tayo. Ay sige, lalabas na tayo. Tinawag kami ng mami, halika kayo rito. Naguguluhan ako sa inyong dalawa. Ito na nga pamasahe nyo. Ang bira naman kayo. Ginagaya nyo pa ang daddy. Kanina pa kami nandito. Sana binigay nyo na agad eh. Eh ngayon, nung panahon na yon, di pa uso cellphone. Wala pang mga anong ganon. Eh inisip namin, paano kaya yung kasama natin? Si
si Jeng. Kaya na, habol na yun dun. Eh di, taxi na kami. Doon na kami sa Cubao. Ayan na, paalis. Sakay na tayo. Sakay na kami. Eh, siksik na. Eh, malayo-layo din naman ang biyahe. Doon na kami sa likod. Susunod na lang tayo, Kuya Boy. Sige. Basta kahit ano sabihin ko, sige lang yun ang sige. Baba kami. Sige, magpatulog-tulog muna tayo rito. Gahiga kami. Maya-maya, dumating si Jeng, pawis na pawis. Kuya Paul, hinabol ko talaga kayo. Talaga, Jeng. O sige, bumili ka na ng ticket mo ron. Wala, tinakbo ko nga lang eh. Papunta rito eh. Wala rin ako mamasahe eh. Ikaw na ka ba naman na? Hindi alam ko may pera kayo eh. Akala namin, siya may pera. Akala niya, may pera kami. Tignan mo nga yung binigay ni Mami dyan, sobra pa ng isa. O ayun, sa'yo nga ito. O, bumili ka na ng ano. Tapos, maglingkod kami roon at ano man ginawa namin, hindi ko na matandaan. Ang matandaan ko, nung pauwi na po, Pastora, ang namin, o ready na ba kayo? Uwi na tayo. Binigyan na ba kayong pamasahe ni Pastora? Hindi pa nga eh. Ang balak po kasi namin, umakyat ng Baguio. Kaya, iniintay namin na bigyan na kami ng pamasahe. Aalis na kami dahil hindi muna kami magmamaynila. Sasamantalahin na lang namin. Sabi ni Pastora, 20 pesos na lang raw, Baguio na eh. Kaya sabi namin, magbabagyo tayo. Nisip ni Jeng, bibilihan niya ng mga halaman yung ano niya, yung nanay niya dahil mahilig raw sa ganun. Ako naman, gusto ko rin makapagpasalubong. Kaya lang, pare-pareho kami walang pera. Hindi namin magawa ngayon. Paalis na tayo. Pastora, alis na po kami. Ay, sige, mamaya na lang. At ihatid namin kayo. Huwag nyo na kaming ihatid. Kasi pag ihatid kami, diretso kami Maynila nun. Baka doon kami, baka ibili pa kami ng ticket nun. Hindi na kami makakapag-Baguio. Kaya sabi na, kami na lang po, Pastora. Ay, hindi, mamaya. Ano tayo? Reject. Ihatid raw talaga tayo. No, paano kaya ito? Biglang pagdating doon, sabi ni Pastora, mabuti pa, umakyat muna tayo sa Baguio. Baguio. Ay kami dyan, di yan. Alam nyo kami, bata pa nga kasi ako noon eh. Nung ako'y elementary at high school, palagi po akong maakyat dito sa teacher's camp dahil miyembro ko na YMCA, president ako sa Quezon City. Kaya lagi kaming gano. Kaya lang, ang lagi kong pangarap noon, magpunta sa Wright Park, sumakay ng kabayo. Lagi ko namang hindi magawa dahil wala naman akong budget sa mga ganon nung ako'y nag-aaral pa. Nasa bus na kami. Binigyan na ba kayo ba ni Pastora? Pauwi ng Maynila? Hindi pa nga eh. Nag-aalala kami kasi gusto ko sumakay ng kabayo, siya gusto niya bumili ng halaman, gusto magpasalubong ni Kuya Boy. Pare-pareho nga kami walang pera, pero at least paakit na kami ng Baguio. Kalahati na. Alam niyo, to make the long story short, yung isa palang pastor, hindi ko na alam po yung pangalan niya, may kabayo pala sila na inaano doon sa May yung kasama natin pastor, meron silang kabayo dyan na inuupahan. Gawag yung sumagal. O sige po, Pastora, pero hindi alam ko. Anong kami na matutugunan. Lahat nung pagbaba namin sa bus, lakad-lakad, tapos, gaganda ng mga halaman, nakatingin si Jeng. Kaya ako makakabili nito. Sabi ni Pastor, yung makita nyo, bilhin nyo na. Hindi na po. Wala kasi kayo pambili. Sige na, ako na bahala. Ganun po. Sige po, ito ang mga Natugunan lahat ng gusto namin. Nakasakay ako ng kabayo. Kulay puti pa nga yung kabayo nila. Pastor, kahit ilang ikot nyo. Kahit ilan lang po. Di ikot na ako na ikot. Si Kuya Boy. Hanggang si Kuya Boy. Kung may cellphone nun, baka nag-live kami. Kaya lang, wala pang mga ganun-ganun noon. Tapos nung lahat nagawa na namin, nakasakay na ng kabayo, nakapabili na ng nakabili na sila ng pampasalubong, saka kami binigyan ng pamasahe papuntang pauwi ng Maynila. Ito na pamasahe nyo. Praise God. Ang iniisip namin, hati-hatiin namin yung pamasahe, pero may iba palang layunin ng Panginoon. Kaya, hindi ko makakalimutan yun na katuwaan namin, mga bago-bagong mga nagmi-mission na wala nang kaming ibang iniisip, makapaglingkod lang rin sa Panginoon. At lalakad kami, kahit kalahati lang yung pamasahe. Panginoon na bahala doon. Pastor Racel, bata pa ako. Nasa Bible school na yan. Kaya siguro naman, di tayo paalisin niya na. Yun ang nasa isip namin puro. Doon sa tulay, bago pumasok ng Aringay, may sinabi si Pastor Aron na tulay. Pumunta kayo doon sa tulay na yun. Pagkagabi. Ba't kaya? Dilim-dilim. Ako kung natatandaan pa ni Pastor. Tatay ron.
Ang dilim doon sa tulay. Tumingin kayo doon sa itaas. Pastora. May makikita kayo parang gold na ilaw doon sa itaas. Oh, man, ni Pastora, yun yung Baguio. Nagliliwanag pagkagabi. Makikita mo rito. At yun ang palagi ko naaalala pagka nababasa ko yung Mateo chapter 5, 14 to 16. Kayo ang nagsisilbing ilaw ng mundo. Isang bayan na inilagay sa maburol, sa kabundukan, hindi maitago. Ang plano ng Panginoon sa atin, nagliliwanag tayo na kahit na madilim, kitang-kita tayo ng mga tao sa liwanag ng Panginoon. Hindi ko makakalimutan po yun, Pastor. Hindi ko na alam kung anong taon yun. 19 pa nun hindi pa 20 Kaya sobrang tagal na noon. Pero nagpapasalamat ako sa Panginoon. Kaya nung nabalitaan ko kay Pastor Jim na malaki na yung church, nakalipat na, praise God. Nakapunta po ako doon sa dati nilang noon pa talaga na. Kaya, purihin ang Panginoon. Amen. Kaya ang Diyos ay mabuti. Amen po ba? Amen. Ito tayo sa aklat ng unang Juan. Hindi namin alam kung kailan kami makakapasyal po uli ron, pero nagagalak ako na nagkaroon ng pagkakataon noong pa. Sa unang Juan, chapter 3. Hindi po yung Juan chapter 3, yung unang Juan, yung malapit sa aklat ng pahayag. 1 John chapter 3. Verse 1. Tayo po lahat ay tumayo bilang paggalang sa salita ng Diyos. 1 John chapter 3 verse 1. Ano man ang inyong version, basahin po natin ng sabay-sabay. 1 John chapter 3 verse 1. Ang version ko po ay salita ng Diyos. Tayo po lahat. Mag-isipan ninyo kung gaano kadakila ang pag-ibig ng Ama sa atin. Tinawag niya tayo mga anak niya. At tunay nga na tayo'y mga anak niya. Kaya hindi tayo nakikilala ng mga tao sa mundo dahil hindi nila kilala ang Diyos. Tayo manalangin. Ama naming Diyos, basbasan po ninyo ang inyong mga salita at kayo po ang mangusap sa amin. Gamitin niyo lang ako, Panginoon. Kayo po ang maitaas at yung ninanasa ninyo na magkaroon ng relasyon sa amin. Maunawaan namin ang lubos. At yun ang maging pangunahing ninanasa din namin. Salamat po sa inyo, aming Ama. Salamat sa gabay at patnubay ng inyong banal na Espiritu. Sa inyo po ang lahat ng papuri at pagdakila sa pangalan ng Panginoong Jesus. Amen. Hindi po, makakaupo na po tayo. Kagabi, nakarinig tayo ng mensahe tungkol sa pagkakaroon ng relasyon. Hindi ko alam kung ano ang dating sa inyo noon, pero sa isang hindi nakakakilala sa Panginoon ng totoo, marahil isipin natin, talaga bang nangyayari yun? Nakikipag-usap sa Diyos, Dad, totoo ba yun na pwede nating gawin sa Diyos? Sanay na sanay tayo na i-address siya, Panginoon, dakilang Diyos. Pero talaga bang gusto ng Diyos na magkaroon ng relasyon? Sabi nga ni Pastore, lagi nating pinapangaral yan. Hindi po ito reliyon, relasyon ito. Kaya yung tanong sa atin, kumusta ang relasyon mo? Ano na ba estado? Kayo ba'y nag-uusap? Sabi rito sa chapter 3, verse 1, pag-isipan ninyo. Think. Si Duterte, sikat na sikat ngayon. Pero kahit kailan, hindi niya kayo aangkinin na kamag-anak. Hindi niya sasabihin, kayo, mga bumoto sa akin, mga kamag-anak ko kayo. Tinatawag natin siya minsan na Tatay Digong para idikit yung sarili niya sa atin, pero kailanman hindi tayo malalagay sa papeles na anak niya. Kaya pag-isipan natin kung ano, sabi rito, kung gaano kadakila ang pag-ibig ng Ama sa atin. Sa English Bible, yung word na big, hindi nag-a-apply pagdating sa Diyos. May kanta yung mga bata noon, palagi ko sinasabi yan, my God is so big, so strong and so mighty, there's nothing my God cannot do. My God is so big. Na-realize ko nung ako'y nakakalbo na.
Nung ako'y tumatanda na, hindi pala pwede yun. Walang ganun sa Bible, walang God is big. Kasi big is a physical term. Kaya nga, meron siyang degree. Big, bigger, biggest. May kukumpara mo, ito mas malaki. Ito mas malaki pa. Pero ang Diyos ay Espiritu. He is not big, He is great. Dakila siya. Paano mo susukatin yung kadakilaan? Kaya nga minsan, kinikilabutan ako pagka yung mga, lalo na yung mga Amerikano, mahilig sa ganyan. Our great evangelist. Wow. Parang ipinantay pa natin sa Diyos. Sa dakilang ano. Kahit nga apostol sa Bible, hindi sinabing dakilang apostol eh. Isa lang ang dakila, ang Diyos lang. Hindi mo siya masusukat. Hindi mo siya maano. Pagka nananalangin tayo minsan, alam niyo may advice ako sa inyo. Yung mga nag-MC, yung mga nananalangin sa mga pastor, yung mga ano. Huwag na nating sabihin yung mga salita na hindi rin naman natin naintindihan. Gamitin niyo po siya sa talaga namang dakilang pamamaraan at bigyan ninyo ng unlimited anointing. Minsan, nagme-mensahe sa akin ng Panginoon, gusto mo ba ng unlimited anointing? Kailangan mo rin ng unlimited trials and persecution. Sabi ko, Lord, limited na lang. Kasi may halaga ang lahat ng kapangyarihan. Ang Panginoong Jesus, darating yung panahon, lahat ng tuhod ay luluhod sa Kanya. Amen? Amen. Lahat ng labi ay magsasabi na siya ay Panginoon. Kahit sino, lahat raw. Sino ba ang hindi kasali sa lahat? Satanas? Pag sinabing lahat, lahat. Yung mga demonyito, darating yung panahon, di natin alam kung papaano, pero lahat ng bibig ay magsasalita kaya nasa impyerno sila. Si Jesus nga ay Panginoon. Nagkamali kami, sayang. Totoo nga siya. Dapat noon pa, pero huli na. Pero si Jesus ay Panginoon. Dakila siya. He is great. Pero bago sinabi yon, yung mga naunang talata sa Filipos 2, anong sinabi? Kahit nakapantay niya ang Diyos, ibinaba niya ang kanyang sarili, nagpakababa siya, nag-anyo siyang tao, naging alipin, naging mas mababa pa sa tayo nga tao eh. Tapos maging mas mababa pa, naging masunurin pa, hanggang sa kamatayan. He paid the price. Meron siyang kalwalhatian sa kanya bago siya nagkatawang tao, pero ibinaba niya pa yung kanyang sarili. Kaya naman, sabi, binigyan siya ng pangalan ng higit sa kanino mang pangalan. Dahil doon sa kanyang pagpapakababa. There's a price to pay. So, huwag na tayong manalangin. Huwag niyo kayo panalangin na bigyan niyo ako ng unlimited anointing. Huwag na. Gawin niyo na lang po, Lord, si Pastor Paul, sumunod na lang sa kalooban niyo. Ayos na yun. Huwag na yung unlimited. Nung nasa Bible school kami, lahat, ikaw, the great evangelist. Oo nga ako, the great pastor mo. Lahat, the great. Kapitbahay, hindi mahayuan. The great pa ang gusto. So, dakila, sabi, isipin ninyo kung gaano kadakila ang pag-ibig ng Ama. Nagsasalita rito si John the Beloved, yung nag-iisang alagad na natira sa harapan ng krus ng Panginoon. Lahat ay nagtago na. Mga tinuturing na alagad, yung mga tagapanguna, nagtakbuhan na. Pero yung nagmamahal, nandun pa sa harapan. Hallelujah. Nakatayo siya sa krus ng Panginoon, hindi bilang alipin, hindi bilang lingkod, kundi isang kaibigan na, mahal ko to eh, ba't ko iwanan to? Ano kung hindi na nagpapagaling ito? Ano kung duguan ito? Ano kung nakahubad dito ngayon? Hindi ko to kayang iwanan, mahal ko to. Kaya nga ang pangalan niya, John the Beloved. For him, it was not ministry. For him, it was a relationship. Ministeryo, pabago-bago yan. Sasaktan ka niya na Pero hindi ka makakaalis dyan pagka mahal mo ang Panginoon. Pwede ka makaisip ng kahit anong dahilan. Pero kung ang pag-ibig sa Diyos, maiinis ka na lang sa sarili mo. Ba't ba hindi ko maalis ang kainis naman? Dapat tumigil na ako. Dapat umalis na. Ba't ba hanggang narito pa ako? Pag-ibig ng Diyos ang magtatali sa atin.
Sa John 21, sinabi ng Panginoon kay Pedro yon. Sana naalala natin. May mga pastor na narito. Pedro, mahal mo ba ako? Opo, Panginoon. O sige, yung mga tupa ko, pakanin mo. Pedro, mahal mo ba ako? Opo, Panginoon, alam niyo naman yun. O sige, pakanin. Hindi man lang sinabi ng Panginoon, Pedro, mahal mo ba yung mga tupa? Minsan kasi naisip na, hindi nyo lang alam, pag mamalasakit ko sa inyo. Well, baguhin mo yung motibo mo. Huwag yung malasakit sa kanilang ipamukha mo, yung pagmamahal mo sa Diyos. Mahal ko ang Diyos, kaya ako narito sa iyo. Kahapon may kausap akong pastor. Ano po ang gagawin ko pagka yung inaalagaan kong bumabanat sa akin? Simple lang, pairalin mo yung pagmamahal ng Diyos. Kasi pagka manggagaling sa iyo yung pagmamahal, ano ka? Madaling malungkot, pero madali ring sumaya. Pangatlong ulit, tinanong uli ng Panginoon, Pedro, mahal mo ba ako? Actually, dalawang klaseng pag-ibig yung tinutukoy ng Panginoon doon eh. Yung unang 2 beses, sa Greek ay, agape. Pedro, agape mo ba ako? Sabi ni Pedro, opo Panginoon, Pileo, mahal ko kayo. He was being honest na, Panginoon, hindi ko masabing mahal ko kayo kasi katatapos ko lang kayong itakwil eh. Pero mahal ko kayo as a family, as a... Sabi ng Panginoon, sige, yan ang reason mo. Alam nyo nung pangatlo, binago na ng Panginoon yung love. Hindi na agape, Pileo na rin sinabi ng Panginoon. O sige, baba ako sa level mo, Pedro. Mahal mo ka as my family? Opo, Panginoon, nalalaman niyo. Alam niyo yan. O sige. Ano man level, pag-ibig lagi ang dahilan, kaya tayo maglilingkod. Wala nang iba. Nung nag-uumpisa ang gawain sa Taiwan, may mga miyembro po tayo dito sa camp na galing sa Taiwan. Nung nag-uumpisa pa tayo sa maliit na kwarto rin po, dalawahin nyo lang yung side na ito. Yan, ganyan. Dalawahin nyo yan. Ganun kaliit yung kwarto doon. Nagtatanong ako sa Panginoon. Sabi ko, Lord, anong nais ninyo? Sabi ng Panginoon sa akin, ano ang nais mo? Alam, sabi ko sa Panginoon, marangal na sagot ng isang galing sa Bible school eh. Sabi ko, Lord, gusto ko lang maging mabuting pastor sa kanila. Yung pagka matatanong ako sa pagpapastor dito sa Taiwan, masasabi lang si pastor, mabuting pastor yan. Alam niyo kung anong sabi sa akin ng Panginoon? No. Ang gusto ko, mahalin mo ko. Makontento ka sa akin. He wanted the relationship. Yung paglilingkod is a consequence. Yun yung sinasabi ng Panginoon kay Pedro eh. Consequence lang yan. Pero ang totoo, mahal mo kasi ako. Kaya mo gagawin ng anumang mga bagay. To the point na hindi mo na gusto. Yung kasunod na usapan ng Panginoon at ni Pedro sa John 21. Nung bata ka pa, sabi ng Panginoon, ikaw ang nagbibihi sa sarili mo, pumupunta ka sa gusto mong puntahan. Pero pagtanda mo, iuunat mo ang kamay mo, tatalian ka ng iba. Dadalhin ka sa mga lugar na hindi mo gusto. Gagawin mo yun kasi matanda ka na eh. Kahit hindi mo gusto, inaano mo yung kamay mo, hihilahin ka. Ano yung dahilan nun? Kasi mahal mo na ako, Pedro. Ang tinutukoy pala ng Panginoon noon kung paano siya mamamatay. Mamamatay rin si Pedro hindi dahil sa simbahan o sa mga miyembro. Mamamatay rin siya dahil sa pag-ibig niya sa Panginoon. Kaya nga sabi nung mga ilang kasulatan na wala sa Bible, si Pedro ay pinako rin sa krus, kaya nga naging X yung marka ng mga Christian noon, pero pati warik si Pedro. Ayaw niyang maipako na kagaya ng Panginoon na ganyan. Hindi siya Pilipino eh. Yung mga nagpapapakong Pilipino, kapareho nun sa Panginoon eh, mga sa Pampanga. Pedro hindi, sabi niya, hindi ako karapat-dapat maging kagaya ng Panginoon ko. Siya nga nagpakababa, kailangan mas mababa naman yung, kaya patiwarik niyo ko. Dahil sa pagmamahal. Ngayon, pagmamahal niya yon.
Yung sabi rito, isipin nyo naman kung gaano kadakila ang pagmamahal ng Ama. Siguro isang paraan para malaman natin, although, alam nyo, kaya nating magsalita. At ang banal na Espiritu, kayang mag-witness sa atin, sa ating Espiritu. Pero yung kaisipan natin, kailanman hindi makaka-pick up. Hindi talaga maiintindihan ng lubos ng isip natin itong mga espiritual na bagay. Sa Espiritu lang ito nauunawaan. Sabi sa 1 Corinthians chapter 2, spiritual things are discerned spiritually. Huwag nyo nang kaisipin, paano ba ito? Huwag mong gamitin ito. Pakinggan mo Espiritu, dun mo maiintindihan. Bakit ka ba kumikilos? Di ko nga rin alam eh. Tama ang Panginoon sa John 3. 19 yata yun. Ang hangin ay umiihip. Hindi mo alam kung saan ang galing, hindi mo alam kung saan pupunta. Ganon din yung mga ipinanganak sa Espiritu. Hindi mo na alam eh, wala nang direksyon eh. Ano ba talaga? Hindi ko rin alam. Eh, ba't ginawa mo yan? Something inside, sa loob na ito. Hindi na ito sa pastor ko, hindi na sa church. Something inside of me. Yun ang nagpapatulak sa akin. So doon, sa pag-ibig ng Diyos, isang paraan para maintindihan natin ito ay ma-realize natin gaano tayo kawalang kwenta. Kung gaano tayo kaliit. Kasi we have this image. Kaya nga sumikat ang Facebook kasi lahat pwede na mag-artista. Meron ka ng sarili mong mga tagasunod at pwede kang mag-video at binibilang, ilan na kaya nag-like sa akin? Uy, hindi ka man lang nag-like sa pinost ko. Mag-like ka naman. Meron tayong sarili natin, pero alam niyo ba, maliit lang talaga tayo. Nung panahon ni Noe, pinairal ng Diyos kung sino siya. Siya ang Diyos na manlilikha. Sabi sa Psalms 103, yung mga bansa, parang patak lang yan sa balde. Patak lang ng tubig yan yung mga bansa. Kasi nga siya ay dakila. Sabi sa Psalms 33, sinusukat niya yung mundo sa pamamagitan ng kanyang palad. Yung universe. Sinusukat niya. Gaano kalaki ang kamay ng Panginoon kung mapagdudugtong niya yung bituin na ito at bituin na ito. Ganyan. Huwag kayo masyado maniwala sa katalinuhan ng mga tao. Alam niyo ba, bukod sa araw, wala nang ibang nakitang bituin ng mga tao. Yung mga drawing na nakita nila, ang nakita lang nila kulay. Color of the stars. Yun lang. Ni korte, hindi natin alam. Yung speed ng light, 186,000 miles per second, hindi constant yan, hindi rin nila Yung gano'ng layo ng bituin na yon, estimate lang rin yan, hindi rin nila alam. Sabi ni Louis Giglio sa yung light year, yung panukat, 5.88 trillion miles ang isang light year. Yung isang bituin, yung pinakamalapit, Alpha Centauri, kung ilang light years yung nun. Actually, hindi naman natin alam kung totoo yun kung tama na ganun kalayo. Actually, hindi natin alam kung ano itsura nun. Wala tayong kaalaman. Ang Diyos, sinusukat raw ng kamay niya. Gano'n siya kalaki. Tanda ko si Pastor Ed dati, nakasakay sa FX to Meron siya narinig sa likuran na parang kung ano-ano sinasabi tungkol sa Diyos. Ang Diyos ganito. Brad, huwag ka kilabutan ka, Diyos yan, di natin alam yan. Mataas ang kaisipan ng Diyos. Minsan tayo, kahit anak na ng Diyos, nakukuha pa natin magduda sa Kanya. Parang akala talaga natin, ka-level tayo ng Panginoon na may karapatan tayo na magmalaki o magtanong, bakit ganito, bakit ganito? Ang daddy ko, nagawa rin niya raw dati yun. Bakit? Puro bakit. Ang tanong. Naintindihan ko na rin niya kasi natatanong ko rin minsan sa Panginoon yan. Bakit? Marami akong alam na verse, marami akong karanasan, pero minsan dumarating tayo sa punto na nasosobrahan na. At pag hindi ka kikilos sa Espiritu, ang makukonclude mo, bakit ako? Bakit nangyari sa akin ito? Lord, kung kayo'y mapagmahal, bakit naman ako? Si Job, dumating siya sa ganung punto, yung chapter 1, chapter 2 ng Job,
okay pa yung pananampalataya niya. Namatay ang lahat. Ang daddy ko, isang anak lang ang namatay. Ako, nakunan lang yung misis ko. Isa lang yun. Kala ko nga dati, dalawa. Isa lang ang nakunan sa atin. Huwag mo nang padamihin. Pero si Job, lahat ng anak niya namatay. In one day. Lahat ng pananim nasunog, lahat ng hayop nangamatay, lahat ng ari-arian tinangay in one day. O sino may mas mabigat na problema dun? Tapos biglang sasabihin ni Job, pag nagkita tayo nito sa langit, sa bagay itong sasabihin ko sa inyo, kaisipan lang rin ng mundo ito eh. Yung, Job, saludo ako sa pananampalataya mo. Pero walang ganun-ganun. Pagdating sa langit, ang Panginoon lang talaga bida ron. Kaya nga yung binigyan ng corona sa langit tinanggal pa Nilagay sa harapan ng Panginoon, kailangan karapat-dapat talaga. Kami wala. Sabi ni Job, hubad akong lumabas sa bahay bata ng aking ina, hubad rin akong babalik. Ang Diyos ang nagbigay, ang Diyos ang kumuha, purihin ang Panginoon. Wow. Nawala lang minsan yung pamasahin natin. Naku, Lord! Naku! Bible school, yung estudyante, nawalan lang ng tsinelas Paano ka makakapag-devotion yan? Nawala yung tsinelas mo, ginamit. Naku. Hindi makapagpuri sa Panginoon dahil hindi naisip na binigyan ng buhay na walang hanggan. Tsinelas lang, natisod pa. Mas mabigat yung tsinelas kaysa buhay na walang hanggan. Pero si Job, sabi niya, hubad ang purihin ng Panginoon. Wow! Tindi ng pananampalataya. Alam niyo ba, alam ng Diyos ang hangganan natin? Para kay Job lang talaga yung hindi ko pagpipray yung para sa kanya lang talaga yun. Sumunod, alam niyo naman, Satanas, creative Mautak din Satanas Dumating si Satanas, hindi ma-discourage. Kaya lang, yung pinanggagalingan ng lakas ni Satanas, hindi faith, pride. Kaya bangan naman yan. Inis na inis siya sa mga, si Satanas hindi, bigo ako dun sa pagsubok na. Hindi siya. Sabi ng Panginoon, nakita mo ba si Job? Satanas? Kaya ganyan yan. Buhay sa buhay. Lakas pa ng loob Natalo na. Knockdown na. Pagbangon Hindi. Nakapanood na ba kayo ng Voltes 5? Sige ba? Ano ba yung Voltes 5 ng mga... Yung mga cartoons naman. Yung mga natatalo na linggo-linggo naman. May panibagong robot na. Ang bilis gumawa ng ng robot ng mga kalaban Pero pagka matatalo na sila, paalis pa lang, pabalik na sinasabi. Tayo, papunta pa lang, gusto na umalis Hahayo pa lang, parang walang mangyayari dito. Parang lang yata ito. Yung mga kalaban, titibay. Ginawa ni Satanas, Panginoon, wala yan. Kaya lang ganyan yan Wala naman sakit Alam ko na weakness niya, bigyan niyo sakit yan. Susumpain talaga kayo. Susumpain talaga kayo niyan. Saktan niyo yan. Sige. Alam niyo, ang Panginoon may alam. Kaya lang, hindi niya rin naman sinabi kay Satanas. Sabi na pa, sige, bigyan mo ng karamdaman niya. Pero huwag papatayin. Tontuwa sa Satanas. Meron na naman siyang pagkakataon. Kung naniniwala tayo sa Biblia, at naniniwala po ba kayo sa Biblia? Amen. Paniwalaan natin na bago makakilos ang kaaway, inaaprubahan muna ng Panginoon. Bakit? Hindi papayag ang Panginoon na may maranasan tayo na hindi natin kakayanin. Kaya yung pagka may nag-FB na miyembro sa Taiwan na mukhang hindi ko na kaya, mini-message ko agad yun burahin mo nga yan. Kaya mo yan. Hindi ko na po talaga kaya. Basta talaga. Pagka totoong hindi mo kaya, sinungaling ang Diyos. Inilagay ka sa isang lugar na hindi mo nakakayanin. Ano yun? Lalagay ko to rito. Kasi isa ko rito Lalagay ko yan dyan para bumagsak. Di sa impyerno siya mapunta. Buti nga. Ganun ba ang Panginoon? No. Hindi, Pastor, hindi nyo lang alam ang nararanasan ko Kayo kaya dito. Sabi ko, huwag mo na ako ilagay dyan sa mo. Ikaw na nga binigyan yan Sa'yo na yan. Ang sinasabi ko lang sa'yo, totoo yung salita ng Diyos. Kilala niya tayo. Parang na yun Memory verse sa devotion. Psalms 139 verse 16.
Lahat ng araw sa ating buhay, sinulat na sa aklat ng Panginoon. Alam niya na yan. Huwag na tayo magpalitan. Baka titindi niyang baka sa sipon lang, bumagsak ka na. Hindi tayo pwedeng magpalitan ng buhay. Amen? Yung dinaranas ko, pagka dinanas nyo, hindi nyo kakayanin. Yung dinaranas nyo naman, pag yun ang dinaranas ko, hindi ko rin kakayanin. Parang sapatos yan. Kahit gaano kaganda o kaano yan, yung size mo, sa'yo lang talaga yan. Hindi yan pwede sa iba. Ready-made yan Gaya yung sapatos na binigay kay Pastor Pio, na kay Pastor Joseph pala. Nagmamagaling pa yung kaklase na, bigay ko sa'yo yan, ha? Yung pala, binigay nga sa kanya, Pastor Joseph pa. Anong sabi ni Satanas? Sige, alis siya. Nakaisip Satanas siguro. Espiritu yan nag-iisip rin yan Satanas Binigyan rin niya ng katalinuhan ng Panginoon Kaya nga para isipin nyo na mangmang si Satanas, matatalo ka na agad. Paano ka mananalo sa kanya? Mag-isip ka ayon sa Espiritu. Espiritu lang hindi madadaig ni Satanas Yung laman, expert siya dyan. Alam niya na yan. Nandyan pala, dadalawa pa lang ang tao, nandyan na siya, alam niya na Ikaw pa ba naman, may isahan mo pa kaaway? Alam niya na parang chess yan. Lahat ng moves, nakita niya na. Lahat ng moves ng tao, nakita na ni Satanas yan. Pero yung move ng banal na Espiritu, hindi niya mahuhulaan. Bakit? Nauna pa sa kanya yun Nilikha lang siya Siya wala talaga siya Kaya maraming talo kasi laging emosyon ang umiiral Kaya laging Ang sarap pa naman sundin ng emosyon. O kasi ikaw ang nasusunod Kaya lang, ang masakit, pagdating nyo sa dulo, mali pala. Ang mahirap naman, aminin mo na nagkamali ka. May biruan ngayon sila Pastor Pio Pagka sige, umamin ka na lang na nagkamali ka. May kaklase kaming dapat kasama ngayon ba't wala ka ba rito? Kaya nga aminin na lang. Nagkamali ako. Ganun na lang, aminin mo na lang. Ang ganda na isip ni Satanas. Ano yung naisip niya? Okay, may isip na, Pastor, patagal yata tayo ng patagal. Mahaba na po ito, hindi ito. Hanggang alas 7 na tayo rito. At mamaya ko na itutuloy yung iba. Lalagyan ko ng sakit. Huwag yung sakit sa TB. Kasi pagka sa TB ang sakit, sa baga, makakapag-ayos pa ng buhok Pwede pang magpulbos Maganda pa yung dating Huwag cancer. Kasi pag cancer, makakapagbihis pa na maayos. Kaya yung maganda, yung talagang alam ko na. Bukol! Lagyan ko ng bukol yan. Pero hindi yung ordinaryong bukol, yung bukol na nagnanana. Para may pulp bits, may mga ano-ano na. Tapos may props pa Satanas Kumuha pa ng mga aso. Sariling kaisipan ko lang naman. Huwag niyo maituro yung doktrina ito. Pero palagay ko, kakuntsaba niya yung mga aso dun Satanas aso, himudin niyo yung Pampaano yun Biruin mo tao ka, tapos sinihimod ka ng mga aso. Parang yung sinabi ko kahapon, buhay ka pa, sinusunog na yung kaluluwa mo sa parang, tayo mo matay ako. Hindi pa ako patay. Pero yung mula sa ulo hanggang talampakan na meron kang nana. Sige nga, imagine niyo yung tao na binulutong na extra large yung bawat isang bulutong na mula ulo hanggang talampakan. Paano ka makakahiga nun? Yung anak kong panganay na si Wewe, medyo pabinata na nagkaroon ng bulutong, awang-awa ako. Huwag naman sana mangyari sa inyo, pero pag tumatanda raw at saka nagkabulutong, mas mahirap. Si Wewe talagang buong katawan, pati palad may bulutong. Paano ka makakakain nun? May bulutong rito pagka umawa ka ng kutsara, may dagta na. Ganun ang sakit ni Job. Hindi ka makakapag-ayos, hindi ka kahit ngumiti ka, bulutong ang makikita sa'yo. Wow, tindi naman ni Job. Sa ganung sitwasyon, dumating yung asawa niya. Dumating yung asawa niya. Alam niyo, niniwala ko yung asawa ni Job maganda. Sino sa inyo maganda? Buti naman, inubulang kayo. Wala naman nagsabi, ako po! Gustong magsalita, napigilan. Talagay ko maganda yung asawa ni
Job. Kasi yung pagkatapos ng episode na yon, yung mga sumunod na naging anak nila, walang kasing ganda sa bayan. Uy, alam nga naman mukhang kupradya yung asawa ni Job, tapos ang gaganda ng mga anak. Siyempre, may itsura yun. Abay, yung magandang asawa, biglang dumating at sinabi, "Oh, Job, ano ka ba? Sumpain mo na ang Diyos mo, tapos mamatay ka na." Kaman mo nakakita ng asawa na gano'n, ano? Ano yung gustong gawin ng asawa ni Job? Pakita mo na sa Diyos, hindi ka na naniniwala sa Kanya, kasi sobra na yung nararanasan mo. Ano pwede niyong maranasan na magtutulak sa inyo na hindi na maniniwala sa Diyos? Sipin niyo nga. Yung sabihin niyo, ayoko na maniwala sa plano ng Panginoon. Ano pwede niyong maranasan? Nasabihan siya ng asawa niya, i-deny mo na yung Diyos mo, walang silbi yung Diyos mo. Siguro, kaya nga maraming tumatalikod sa Panginoon kasi it was never a love relationship in the beginning. Ang iniisip talaga nila yung pagtugon sa pangangailangan nila sa lupang ito. Pagtugon sa laman, sa emosyon, sa pamilya. Ganun lang talaga ang Diyos sa kanila. Ganun lang. Hindi talaga yung pagmamahal. Kaya sabi ng sige na Job, sabihin mo na, sumpain mo na Diyos mo, tapos mamatay ka na. Gusto ko pa makapag-asawa, no? Si Job, ano sinabi ni Job? Mabubuting bagay lang ba ang tatanggapin natin sa Diyos? Mag-ingat ka sa salita mo. Wow! Saan ka nakakita? Ako po, ewan ko ha. Hindi ko kayang maisip yun na, minsan nga dati nung inaatake ako, parang nanginginig na ako na, hindi ko masabi na, purihin ang Panginoon sa aking panginginig. Hindi natin Lord, thank you. At hina-high blood na ako. Sa bawat pagsuka, aalalahanin ko ang buhay na dumadaloy sa inyo. Hindi natin magawa yun. Tumagal-tagal lang nga regla natin, naiinis na tayo sa Panginoon. Ano ba naman, Lord? Pigilan nyo naman ito. Si Job, babae, yung dila mo. Nung klaseng pananampalataya naman meron yun. Na ang pangit na, hindi niya na mapipicturan, hindi na mapapaganda yung sarili niya. Wala nang kahit wala nang ari-arian. Ang masaya pa nito, walang nabanggit na meron siyang kamag-anak. Wala ring nabanggit na kaibigan at this point. He was totally alone. Hindi pala, duet pala sila, kaya lang yung isa, kalaban pa niya. But in spite of that, matindi pa rin. Kaya lang, dumating rin si Job sa limit niya. Nung dumating yung mga kaibigan. Dumating yung mga kaibigan ni Job. Paano mo i-encourage yung ganun? Ako, patawarin ako ng Panginoon. Pagdating ko sa sentro ng isang araw, hindi ko madalaw si Ma'am Lai. Kasi baka hindi ko kayanin yung itsura niya. Paano ko siya palalakasin? Ang alam ko lang, may layunin ng Panginoon. Yun lang ang alam ko. Ang Diyos ay hindi malupit, kaya pagka hindi niya pa kinukuha yung kanyang anak, may dahilan siya. Kasi ang Panginoon ang nagtatakda ng kamatayan ng tao. Akala lang natin tayo. Kahit yung mga nagsusuicide, ako ang bahala. Hindi, nakasulat na rin yan. Sabi sa Gawa, chapter 17, 26-28, itinakda na ng Panginoon yan. Yung hangganan ng ating buhay, yung tirahan natin, yung pagsasaayos, tapos na yan. Huwag kayong masyadong maniwala na hawak natin ang buhay natin. Pagdating natin doon, marirealize natin. Kaya nga si Solomon na napakatalino, isa lang ang conclusion niya magpasakop na lang tayo, sumunod na lang tayo sa Diyos. Yun na pinakamabuting gawin sa lahat. Wala na iba. Matalino na yon. Yun ang conclusion niya. Huwag ka na magmagaling dyan na, Lord, di nyo naman ako naiintindihan. Huwag na tayo emote. Dumating yung limit ni Job. Dumating yung mga kaibigan at hindi sila makapagsalita. 7 araw silang nandun. Umupo sila ron, nagpasting sila pare-pareho. Nakaupo sila ron, tahimik lang. Hindi ko alam kung ano naglalaro sa puso ni Job, hindi ko kayang hulaan. Kaya lang, pagkatapos ng 7 araw, naubos na yung lahat ng tiwala ni Job. Lahat ng
pag-asa at pananampalataya, bigla siya nagsalita. Sabi niya, sumpain ang araw ng aking kapanganakan. Sumpain yung panahon. Pati yung nagbalita na may ipinanganak, sumpain din daw. Sumpain yung nagsabi na may lalaking ipinanganak. Lahat na, dinamay na. Naubos na yung lahat ng kanyang pasensya. Dumating na ba tayo doon sa ganun? Yung talagang, wala na, hindi mo, Lord, ano pa ba ang kailangan kong madanas? Ano pa dapat idagdag dito? Naranasan ko na lahat. Bigay si Job. At mula sa chapter 3 hanggang sa chapter 37, walang ibang pinag-usapan doon, kundi yung pahayag ni Job na bakit ako nagkaganito. Wala ako nagawang mali. Alam ko, may paminsan-minsan siya nababanggit na ang Diyos ay matuwid, ang Diyos ay ganyan. Pero it was all about his question, bakit ako? At yung mga kaibigan niya naman, na palit-palitan naman na, kaya mo naranasan yan kasi masama ka. May nagawa kang kasalanan, ayaw mo lang aminin sa amin. Umamin ka na tuloy. Kaya ka nagkakaganyan kasi nagkukubli ka pa eh. Pero kung aamin ka na, hindi na madadagdagan pa yung paghihirap mo. Hindi rin alam ng mga kaibigan kung ano nangyayari eh. Nung nag-usap na yung mga magkakaibigan, si Satanas hindi na nabanggit. Wala na eh. Yun naman ang gusto ni Satanas eh. Magkagulo-gulo tayo. Tapos dito na siya. Pinanonood niya na lang tayo. Naglo-lollipop si Satanas. Sige pa. Hindi natin matarget na. Satanas ang dahilan ito. Minsan nandun ako sa isang church sa Cavite. Nag-aaway yung pastor at mga manggagawa. Pinadala ko ng Pastor Masaredo. Sabi ko, paano sasabihin ko doon? Mag-pray ka, humingi ka sa Holy Spirit. Sige po. Di nag-uusap yung mga manggagawa. Ito po kasi yung pastor naman. Sabi ng mga manggagawa, pastor, sabihin nyo na kasi kung ano talaga ugat nito para malaman na namin kung sino talaga may kasalanan rito at nang maituwid. Sabi ng pastor, oo nga pastor, sabihin nyo na nga kasi kung sino talaga may kasalanan. Kasi ang iniisip ng manggagawa, may kasalanan na yung pastor. Iniisip ng pastor, may kasalanan yung mga manggagawa. Kaya pareho silang nagsasabi, sige, tumatol na kayo, sino ba talaga? Ay, kung gusto nyo, sabihin ko na talaga. Sige po, pastor. Ang talagang puno nito, may kasalanan nito, Satanas. Yumuko pareho yung mga, bakit hindi si pastor? Sana si pastor na lang. Ba't hindi yung mga manggagawa? Sabi ko, hindi. Ginugulo lang kayo ng kaaway. At ang kaaway, pinapanood kayong nagtatalo-talo. Nasa isang gilid lang ang kaaway. Now, may mga tao nagsasabi, wag naman natin palaging sisihin si Satanas. May mga panahon na tama yon, pero maraming panahon, mali yon. Kasi talagang si Satanas ang ugat ng lahat ng kaguluhan. Hindi Satanas yung damdamin mo. Satanas rin ang nagbubulong sa mga ganong damdamin. Kahit yung mga suggestion na parang maganda, pero mali pala. Sabi ng Panginoon, magdurusa ako roon, pahihirapan ako roon. Naku, biglang asta yung bayani. Si Pedro, Panginoon, hindi pwedeng mangyari yan. Huwag kayong malagay sa hirap. Sabi ng Panginoon, lumagay ka sa likuran ko, Satanas. Sabi, ako pa rin naman ito Hindi napansin ni Pedro, binubulungan na siya ng kaaway. Akala niya, siya pa. Pero ang Panginoon, alam ng Panginoon, Satanas na yung nagsasalita. So, ganun. Hindi nila pare-pareho alam kung ano nangyayari. Nung chapter 38, minsan, ang Panginoon, very patient, very gentle. Ayaw mo pang tumigil magsalita? O, di sige, salita ka lang. Kaya lang, ang problema nga, gaya sabi ni Pastor Sen, pagkatapos natin magsalita, saka tayo maalis saka anak, wala, nandun ka na. Nagkakapi ka na dun. Tapos na yung prayer. Nagsalita na ang Panginoon. Sige Job, sino ka na nagpapadilim ng karunungan? Tumayo ka ng Panginoon. Tatanungin kita sa mababaw na salin para makita natin kung magka-level tayo ng kaisipan. Listen, ang Diyos hindi humingi ng paumanhin kay Job. Hindi sinabi ng Panginoon, Job, pasensya ka na, napabigat yung pagsubok na niloob ko na maranasan mo. Pasensya ka na, hindi ko naisip na hanggang dyan lang ang limit mo.
ang Diyos hindi pwedeng humingi ng tawad kasi lahat ng hinahayaan niya sa atin, laging perfect. Pagsubok man yan, that's the perfect trial for you. Persecution man yan, that's the perfect persecution for you. Kaya, amen ba? Huwag na nating sasabihin, hindi mo alam yung nararamdaman ko eh. Talagang hindi, sa'yo na yan. Huwag ko na rin ikwento sa'yo, ako nga, ganito eh. Huwag na tayo alam niyo yung gano'n, yung padamihan ng pahirapan ng problema. Ako nga, naglalakad ako, natapilok. Ako nga, itinulak eh. Ako nga, naglalakad lang na may bumato sa... ba't ako? Hiniwa ako ah. Yung parang pahirapan ng Huwag na tayong ang Diyos ay tapat. Amen? Amen. Mahal niya tayo. Sabi ng Panginoon, sige Job, tumayo ka. Tingnan natin, pareho tayo ng kaisipan. Nasaan ka ba nung nililikha ko ang sanlibutan? Sabihin mo kung alam mo. Nung ginagawa ko yung patibayan ng mundo, nag-aawitan ng mga anghel sa ginagawa ko, ikaw, nasaan ka nun? Ang daming tinanong ng Panginoon. Nasa 200 plus yata yung tanong ng Panginoon. Sabi ni Job, nawala yung pagrereklamo na, bakit ako? Bakit ako? Tumigil siya. Sabi niya sa dulo, Panginoon, tawarin niyo ako. Nakikita ko na kayo ngayon. Sa wakas, naintindihan ko na rin. Wala pala akong karapatang magreklamo. Kayo lang po talaga. Ngayon, naiintindihan ko na lahat. Tapos, ang masaya sa nangyari kay Job, nung matapos siyang makapag-confess na hindi ko nga alam, biglang ang sinabi ng Panginoon, doon sa mga kaibigan, oy kayo, mga masasama kayo, ang matuwid lang ang lingkod kong si Job. Yung kani-kanina sumusumpa, matuwid pala. Iba talaga yung paningin ng Diyos eh. Hindi kagaya sa paningin natin, kaya huwag na nating hatulan na isa't isa. Baka akala mo, naiintindihan ng Panginoon ang lahat. So anyway, alam na natin ang nangyari. So gaano kadakila ang pag-ibig ng Diyos kung gaano tayo kaliit. Ganong kadakila. Isa lang tayong alikabok. At one time, nagalit ang Diyos sa tao dahil sukdulan na. Winipe out niya buong mundo. Wala makareklamo eh. Patay lahat eh. Sabihin ng iba, ng mga atheists, ang lupit ng Diyos niyo, pinapatay ang Diyos siya eh. Ginawa niya lang yan eh. Mga kapatid, pwede ba tayong umamin? Diyos ang Diyos eh. Nilikha niya lang yun eh. Kung anong Jeremiah chapter 18, pinapunta sa Jeremias, pumunta ka dun sa sa magpapalayok. Tignan mo yung ginagawa ng magpapalayok. Pagka hindi naging maganda yung hulma, sinisira niya yung ginagawa niya at gumagawa ng panibago. Ako, hindi ko ba pwedeng gawin sa inyo yon? Putik lang kayo. Ako magpapalayok. Wala kayong magagawa sa akin. Sabi ng Panginoon. Winipe out niya. Nawala, isang pamilya lang ang natira. Dumami na naman yung mga tao. Gusto na naman mag-aklas. Magtotori de Babel naman. Sabi ng Panginoon, tingnan mo yun. Tingnan natin yung mga tao. Doon na naman papunta yan eh. Sa total rebellion. Guluhin na lang natin. Mag-misunderstanding na lang yung mga yan. Bigyan mo na lang na Asa na yung palakol? What? Ano ba yung palakol sa Kapampangan. Sa Ilocano? Wasay. Ha? Wasay. Galit ka sa akin? Kung suntokin mo ako, nagkagulo na. Sa Daniel, tingnan ninyo ha. Mahalaga ba yung free will ng tao? Mag-amen naman kayo. Mahal natin yan. Free will natin. Pero alam niyo ba, at one time, pwedeng bawiin ng Diyos yan. Si Nebuchadnezzar, nagmamalaki sa Diyos, sa Daniel. Itong mga ginawa kong ito sa karangalan ko, ginawa ko para sa kadakilaan ng aking pangalan. Ganda yung among the 7 wonders of the ancient world raw yung hanging gardens of Babylon. Hindi pa tapos magmayabang si Nebuchadnezzar. Wala naman siya ibang kausap, siya lang mag-isa.
Siya lang naman mag-isa, nandun sa balkonahe, natutuwa siya sa lahat ng ginawa niya. Mga OFW dyan na nakapagpatayo ng bahay, huwag tayo masyadong magmamalang. Hindi ng paghihirap ko dito. Mga hindi nila alam, mga noodles na pinagkakain ko sa ibang bansa, mabili lang itong hotdog nyo. Huwag tayo magmalaki, lahat ay sa biyaya lang ng Diyos. Biglang may tinig na nanggaling sa langit. Nebukadnezar, aalisin na sa'yo lahat niyang pinagmamalaki mo. Noong ding oras na yon, napayuko si Nebukadnezar, naging parang baka, lumakad sa apat, humaba yung kuko. Tapos nagkaroon ng balahibo ng ibon. Isipin niyo yun, the human bird. Tapos itinaboy siya ng mga, opisyal niya. And for 7 years, naging parang hayop siya, kumakain ng damo sa gubat. Yung kaisipan ng mga tao, binawi ng Diyos lahat. Walang nakaisip. Sinisigurado ko sa inyo, si Nebukadnezar may asawa. Walang nakaisip maghanap sa kanya. Siguradong si Nebukadnezar, maraming anak. Walang nakaisip kay Papa. Kung may Facebook na noon, palagi ko tuloy lang ang mga pagla-live ng mga tao at chat-chat. Si Nebukadnezar nakalimutan. Siguradong may mga sundalo siya, may mga opisyal. Wala lahat. Hindi lang sila nabawian ng kaisipan noon. Yung lahat ng karatig na kaharian, walang nakaisip lumusob sa kanila. Wala. Binura ng Diyos yung consciousness ng tao tungkol dito kay Nebukadnezar for 7 years. Minsan, pinagmamalaki pa ng tao, kaya kong gawin, kaya. Bawian ka ng Diyos ng isip wala ka masasabi. May isang, si Ate Cathy, taga-Paltok, merong siraulo doon na hindi ko alam yung pangalan nawala na nung tumatanda, pero nung bata-bata pa ako, naglalakad doon yung may drawing na magagaling, na magagandang drawing, na parang natanda mo yun. Anong pangalan? Yung mga mapa, dinodrawing niya, galing, ang talino. Kung pagkapapakinggan mo, yung paliwanag niya tungkol sa basta yung sa mga mapa na ginagawa niya, parang scientific parang Kaya ang katanungan namin, ano na kaya nangyari dito? Matalino dati yan. Bawian tayo ng Panginoon ng ganun Alam niyo ba minsan, ang galing-galing kong gumawa ng outline, ang dami kong handa. Nangyari sa akin, pagdating ko sa pulpito, parang hindi ko mabasa yung sinulat ko, na mental block ako, hindi ko alam kung anong gagawin. Ano kaya ito? Nakaasa na ako dito sa mga pinag-aralan ko, anong gagawin? Sabi ng Panginoon, umasa ka sa akin. Sinarado ko lahat yung nag-share ako. Ang Panginoon na nagdikta. Ganun pala yung sinasabi ng daddy na parang may nagdidikta sa'yo. Nag-i-interpret ako kay Pastor Jordan sa sentro. Nandun kami sa gilid ng pulpito. Malapit na kaming tawagin. Ganun si Pastor Jordan sa tab niya. Yung mga notes niya, Pastor, why are you doing that? I don't know what to say. Yung dami niya notes, hindi niya malaman kung ano sasabihin niya. Pagdating namin doon sa harapan, nag-brown out pa. Revival noon, brown out. Sabi niya, don't worry, there's light here. Pag ganun niya nung tab niya, katabi niya ako Tinitignan niya yung pinapalaki, pinapaliit. Sabi niya, parang wala yata akong mabasa. Na mental siya. Wala nagawa lahat ng pag-aaral Kaya sinarado niya, sabi niya, the Lord wants to do something. May gustong gawin ng Diyos. Sino sa inyo nangangailangan ng tugon ng Panginoon? Sino nangangailangan? Naku, nagkapuspusan na. Naglakad na lang kami nagkakad. Power, power. Yan. Kumilos na ang Panginoon. Dami na baptize sa Holy Spirit. Brown out pa nun. Binawi ng Panginoon yung kaisipan. Minsan naglalakad ako sa, papunta na sa pulpito. Dala ko yung notebook kong malaki noon. Kasi mga estudyante sa Bible School, mahilig mag-notes yan Akala mo, binabasa pagkatapos. Notes siya mga yan. Si Pastor Josiah, bigyan niyo pa akong 10 minutes, magbe-break tayo, makapag-breakfast kayo. Mayroon natin ituloy. Si Pastor Josiah, may sinisermon na raw siya. Yung panganay ko po, nakapatid, nasa langit na. Punta raw siya doon sa pinagpapastoran ng estudyante, nag-sermon siya na matindi. Sabi niya, na-share ko sa mga estudyante ito, maganda naman ang dating. Bakit kaya dito? Wala raw masyadong nag-i-amen, nakaganon na sa kanya. Pagkatapos ng gawain, nilapitan niya yung estudyante niya. Bakit ba parang wala man lang ka-response sa inyo yung sermon ko? Kasi sir, nung sinermon niyo yan, nag-notes ako, sinermon ko na dito yan Kaya nung sinisermon niyo,
Parang baka nagtataka yung mga miyembro, bakit nyo, parang ginaya nyo lang yung sermon ko. Kaya, dala-dala ko yung notes ko, yung notebook na malaki. Binuksan ko ng ganyan, yung Bible, binuksan ko yung notebook. Sermon ako, pag ganun-ganun din naman ako. At point 3, ganda, ginawa ng Panginoon. Pagkatapos na, alis na, akit na uli ako sa taas, mahabol sa akin yung isang estudyante. Sir, meron akong hindi na doon sa notes nyo. Pabasa naman ng notes nyo, meron ako na-miss. Kung nakapag-notes ka ba? Opo. Buti ka pa, may notes. Ako wala nakita ko kayo ganun. Props lang yon para huwag kayo matisod sa akin. Yan na yung notebook ko, tignan mo. Kita niya, wala nakasulat. Wala ka nakasulat dito, sir. Ano yung sinabi nyo kanina? Sa Panginoon na galing yun, hindi na galing sa akin. Kaya ingatan mo na yung notes mo. Huwag mo nang kayang bawiin ng Diyos at one time. And after 7 years, nung natauhan si Nebuchadnezzar, tumingala siya sa langit. Bumalik yung kanyang kaisipan. Daniel chapter 4 po yun. Bumalik yung kaisipan niya. Pinurin niya ang Diyos ng langit. Sabi niya, siya nga lang pala ang may kapangyarihan. Kaya pala nagiging hari na itataas ang lahat, na ibababa ang lahat, dahil lang pala talaga sa Kanya. Pinuri ko siya, sabi niya. Yun, biglang na-transform uli siya, napatayo siya, lumiit yung mga balahibo, at yung kaharian ng Babylonia, biglang nagkaroon ng isip. Nasaan yung hari natin after 7 years? Nasaan yung hari natin? Pinaghahanap siya. Nakita siya sa gubat, ibinalik siya sa kaharian. Pati yung mga kamag-anak, mga kaibigan. Tapos minsan, iisip natin, kaya kong gawin ito, kaya kong pasalamat tayo, matagal lang unawa ng Panginoon. Pero isang ganun, pwedeng mawala. That is how insignificant we are. Ganun tayo kawala. Kung wala ang Panginoon, wala na tayo may pagmamalaki. Mga kapatid, kangkungan tayo lahat. Wala tayong maipagmamalaki. Wala tayong maangkin. Ano gusto nyo? Pag dumating ang Panginoon, sasabihin ko, Lord, meron akong mga ilang daang followers sa devotion. At sasabihin ng Panginoon, wow! Isang salitaan, kaya niyang lumikha ng milyong-milyong mga anghel. Paano natin siya pabibilibin sa 100 miyembro? Wala tayong maipagmamalaki sa Diyos. Kaya sabi balik tayo doon sa teksto natin. Matapos na yung intro, doon na tayo sa mensahe. Kaya sabi sa chapter 3 verse 1, pag-isipan ninyo. Mag-isip-isip ka naman bago ka magreklamo sa Panginoon. Bago ka tumalikod, mag-isip-isip ka naman. Ginawa kang anak ng Diyos. Pahalagahan mo naman yan. Sa Colossus 3, sabi ni Pablo, lumakad kayo ng may karangalan sa pagkatawag sa inyo. Mag-isip ka naman ng ayos. Ang tindi ng pag-ibig na ipinakita ng Diyos sa iyo, ginawa kanyang anak. At yung pagiging anak natin sa Diyos was not empty. Yung pagiging son natin was legal and physical. Legal tayong ginawang anak niya. Bakit? Yung kasalanan, binayaran ng to the full. Yung anumang bagay na naghiwalay sa atin sa Diyos, yung kasalanan, binayaran niya ng sakto. Kaya nga sabi ko, kahit dun sa pagbabautismo pa lang, ayaw ni John the Baptist, bautismuhan ng Panginoon. Sabi ng Panginoon, hindi po pwede. Bautismuhan mo ako. Kailangan matupad natin ang lahat ng katuwiran. Lahat. Wala akong ititira. Tutuparin ko lahat ng nasa kautusan. Bakit? Dahil sa lahat ng gagawin ko, mako-cover na kayo. Legally, we are children of God. Ibinalik talaga niya tayo. Yung dugo ng Panginoon, nung umagos yun. Sabi ni Pastor Joseph, huwag niyo isipin ang Kapaskuhan na hindi niyo iniisip yung kamatayan at pagkabuhay. Dahil yung kapanganakan ay dugtong lang yan ng kamatayan ng Panginoon at pagkabuhay. Huwag niyong iisipin na magkahiwalay yan. So, legally, physically, tayo ba ay you need to be born again. Sabi ni Nicodemus, paano ako makakabalik? Try mo nga, Lance. Ay, yung anak nyo na lang. Di ba may anak kayo rito? Papasukin nyo nga sa inyo. Anak, halika, pumasok ka sa aking tiyan. Mama, gusto mo mawasak?
Sabi ni Nicodemus, pwede bang mangyari yon? Nababalik uli ako sa bahay bata ng aking ina? Hindi pwede mangyari. Ba't nyo sinabi, Pastor, na physical yon? Ganito ginawa ng Panginoon. Nagkatawang tao siya, pumasok sa loob ng isang babae. Isinilang. Tapos, pinangako niya, pagka siya ay nakabalik ron, yung espiritu niya naman ang bababa. He who is spirit, pakinggan niyo medyo, siya na espiritu. Nung sa Old Testament, gumawa ng napakagandang templo sila Solomon. Sabi ng Panginoon, ako titira sa templo. Paano ako magkakasya sa templo? Yung mundo, apakan lang ng paako yan. Paano ako magkakasya dyan sa templong itinayo ninyo? Mga kapatid, yung templong itinayo nila sa Old Testament, mas malaki pa sa church na to. Pero sabi ng Panginoon, wala yan. Patatahanin mo ako dyan. Heaven of heavens cannot contain me, sabi ng Panginoon. Ano ginawa ng Panginoong Jesus? Yung kanyang greatness, sabi sa Pilipos 2, iniwan niya yon. Nagpaliit ang Panginoon ng maliit na maliit. Nitong nakaraan lang, binabanggit ko yan sa devotion kasi Kapaskuhan nga. Dati ilang minuto na lang. Kung kailan ko sabihin na matatapos na ako, lalo ako tumatagal. Sabihin ko lang, hindi pa ako matatapos, hanggang tanghali pa to. Okay. Matatapos na ako maya-maya. Nagpapalab ako sa Quezon City, sa isang ospital. Merong technician doon. Pinakita niya sa akin, may nagpapa-pregnancy test. Hindi pa uso nun yung instant eh. Merong clear plastic na may tubig. Sabi niya, ayan ano ho yan? Ano yan? Yung ihi ng babae. Titignan ko kung buntis. Wala naman Tapos sabi niya, halika rito. Nakaano ako sa microscope. Nga, nakikita mo ba? Alin po? Alin? Parang puro liwanag lang yun. Kumuha siya ng aspile. May ginanon siya, may pinaglagyan siya. Sabi niya, tingnan mo yung dulo ng kulay itim. Umitim yung aspile. Sa dulo nun, may maliit na buto. Yun yung tinitignan para malaman na kung buntis. Nag-a-appear yun. Napakaliit. Minsan tayo, hindi lang nabati na o hindi lang na parang, ba't mo ako tinawag? Pastor ako Ang Panginoon, nagpaliit ng napakaliit. Pumasok sa tiyan ng babae. Nilagay ng Holy Spirit. Ipinanganak na kagaya natin. At nung nangyari na yon, namatay, nabuhay na magmuli, ano ginawa niya? Dahil pwede na yon, at malinis tayo, sabi sa unang Pedro chapter 2 verse 5, tayo ngayon ay spiritual dwelling. Spiritual house. Gusaling espiritual. Yung espiritu na napakadakila, inside of us, ay merong espiritu na kahit gaano kadakila yon, kumakasya dito sa espiritu natin na naririnig. Kaya we are born again. Pero baliktad. Yung tayo, we are born palabas. Tayo, we are born again papasok. Hindi tayo lumalabas. Ulitin ko Pag ipinanganak ka sa mundo, lumalabas ka. Pag ipinanganak ka sa espiritu, yung espiritu ang pumapasok. Magkaiba siya. Siya na ngayon ang tumatahan sa atin. We are born again. Kaya hindi ka nga lumalabas. Kaya sabi ng Panginoon kay Nicodemus, ikaw guro ka pero hindi niyo maintindihan ito. Paano pa kung magsalita ako ng tungkol sa mga makalangit na bagay? Isipin nga natin yon, kailangan gawin ng Diyos yon. Sabi nung isang atheist sa debate sa Amerika, kung Diyos siya, bakit kaya niya namang gawin ang lahat ng bagay? Bakit hindi na lang niya sabihin, mapatawad ang lahat? Ba't kailangan pa siyang mamatay sa krus? Para lang matubos ang kasalanan ng tao, kailangan maghirap pa? Kailangan pa maging tao? Hindi siya Diyos. Diyos siya. Ba't kailangan pa yun? Kasi hindi tayo pwedeng tahanan ng Diyos. Putik tayo. Paano mananahan ng Diyos sa atin? Putik tayo. Wala tayong... Hindi natin kaya. Sabi nga ng Panginoon kay Moses, makita mo yung harapan ko, mamatay ka Hanggang likod ka na lang. Nakita niya, ilang sandali lang naman Nakita niya yung likod ng Panginoon, nagliwanag yung mukha niya. Si John, yung pinag-uusapan natin, John the Beloved, kilala niya ang Panginoon. Nung makita niya ang Panginoon sa Revelation,
Nakita niya lang. Malayo naman, di naman malapit. Nung nakita niya, napahandusay siya na parang patay. Tapos, ang Diyos papasok sa atin. Hello, baka madurog tayo. Hindi natin kakayanin kalwalhatian ng Diyos unless gagawin muna ng Diyos yung inverse process. Siya muna ang magkakatawang tao. Para in Jesus Christ, spirit and body nagkaisa. Yung kalwalhatian, yung karangalan ng anak ng Diyos. Sabi niya sa John chapter 1, we saw Him, the very Son of God, filled with glory. Nakita namin yung kalwalhatian niya. Pumwede na sa isang ganito. Naintindihan ko yung mga iglesia. Kung sasabihin lang si Jesus ay tao, talagang totoong tao talaga eh. Kaya hindi ako nakikipagdebate sa kanila eh. Ano mang sabihin mo, naniniwala ako. Kahit ano sabihin lang, si Jesus ay tao. Oh, tama, naniniwala ako. Oh, buto, balat, oh, yeah, binugo. Oh, correct, naniniwala ako dyan. Kasi totoo yung ginawa ng Panginoon, hindi pineki ng Panginoon. Kaya lang, that's not the whole side of the story. May other side pa, yung kanyang pagka-Diyos. Ginawa ng Diyos yun. Kinailangan maging mga kapatid, may ganitong buko. May ganyan, no? Magkaganyan mo ba ang Diyos? Sabi ng isa sa Qatar, Pastor, may umaten ng Bible study, pinagdududahan ng Panginoong Jesus kung siya raw ay Diyos. Bakit hindi niya alam kung kailan siya babalik? Yun lang, pinagdudahan niya ng Panginoon. Namatay pa nga ang Panginoon eh. Dumugo pa nga ang Panginoon, nabugbog pa nga ng mga tao. Meron bang Diyos na nabubugbog ng tao? Wala. Pero ginawa niya para in the spirit, in the flesh, pwede nang magkaroon ng espiritu. Naku mga kapatid, pahalagahan niyo kung kayo ay alam niyong anak kayo ng Diyos. Alam niyo bang anak kayo ng Diyos? Yeah. Imposibleng mangyari yan. Na ang Diyos na nasa langit, yung bahagi niya, itatahan niya sa iyo. Minsan yan, tigas ng ulo natin. Minsan marumi tayo. Minsan kung ano-ano sinasabi natin. Nakakapanood tayo ng kung ano-ano. Tapos nasa loob mo yung espiritu ng Diyos. Pasok ka sa isang bahay na hindi ka welcome. Baka diretso labas ka na ulit. Doon na lang tayo. Magano na tayo. Magano tayo. Ang Diyos, ano kaya pakiramdam ng Holy Spirit sa katawan natin? Natanong kaya natin, Holy Spirit, kumusta kayo dyan? Do you feel welcome? Do you feel like you're resident dyan? O may isang maliit na kahon lang ako dyan sa puso ko na, oy, Sunday na, mabuksan niya. Hallelujah. At pagkatapos ng gawain, lalabas na, oy, linggo na naman, mabuksan niya ito. Sabi sa Pahayag 3:20, ito na talaga last. Yun, Pastora. Hindi-encourage ako ni Pastor. Sino si Pastor? Sabi ng Panginoon sa Pahayag 3:20. Listen. Guys, listen. Kumakatok raw ang Panginoon sa labas ng pinto. Sino kausap niya? Yung church. Yung mga anak ng Diyos. Ang kausap niya. Ba't nasa labas ang Panginoon? Yun ang tanong. Bakit nasa labas ang Panginoon? Ayaw siya. Pinapapasok lang yata siya pag Sunday eh. Sunday ngayon. Lord, come! You're welcome! Holy Spirit, we welcome you. Monday na. Kami tayo, Holy Spirit. Huwag na, panlinggo yan eh. Pang Sunday yung Holy Spirit, welcome. Katok raw ang Panginoon. Yung King James Version, napakaganda. Kung sino man magbukas. Alam nyo, naiya ako sa Panginoon. Banggitin lang ito. Kanina, kagabi nga, naiya ako nung nagkukwento si Pastora. Kasi na-realize ko, there was once a time in my Christian life na napaka-close ko sa Panginoon. Makatakang Panginoon, sabi ng Panginoon, whoever will open the door, I will come in and dine with him. Hindi sinabi ng Panginoon, I will come in and observe you. Hindi. Ano yung nandiyan dyan sa'yo? Makikisalo ako. Ampalaya ba yung kinakain mo? Makikisama ako doon sa ampalaya. Mapait. May maasim ba sa buhay mo ngayon? Kasama mo ako. Para madama mo. Umiiyak ka man, pero nararamdaman mo nandun ang Panginoon. Kaya nga sabi ng Panginoon, makiiyak ka sa umiiyak. Just open the door.
Ayaw ng Panginoon na pang-ministry lang siya. Gusto niya nararamdaman mo siya, naaalala mo siya pagka napipighati ka. Open your heart, Father. May Ama ka sa langit, Ama. Tulungan niyo po ako. He wants to be a part of our life. Amen. Hindi niya gustong taga-supply lang. Hindi siya amo, hindi siya 9 to 5, God. Gusto niya at every moment nandoon siya, kasama kanya, may kausap ka palagi para hindi mo nasasabing nag-iisa ka. Para hindi mo nasasabing hindi ka naiintindihan. He wants to be there. And the reason why we feel He's not there, sarado yung pinto natin eh. Busy pa tayo. Meron ako hindi nagawang musical drama. Nung nasa Bible school ako, naisip kong gawin yun eh. Ang title, Sa Dorm. At yung isang eksena na isang estudyante na nando sa dorm, nakahiga doon sa kanyang double deck at kumakatok yung mga kaibigan sa loob. Oy, halika! Ayoko! Lungkot ko nga eh. Isang eksena lang. Miiyak siya doon. At, buksan mo to para tulungan ka na. Hindi, nahirapan ako eh. Ganon tayo sa Panginoon eh. Hirap na hirap tayo. Buksan mo yung pinto ng puso mo. Sasaluhan ka ng Panginoon. He wants a relationship with us. Amen? Ayaw niya ng professional relationship. Doon tayo magaling eh. Meron tayong professional relationship with the Lord. Architectural relationship. Panginoon, yung bahay na ipapatayo ko. Hindi. Ikaw ang bahay ng Panginoon. Gusto ka makausap ng Panginoon. Gumising ka na, gusto ng Panginoon na naririyan siya. Amen? Pray tayo ngayon. Ibalik natin yung kaisipan natin sa tama. Mga kapatid, baka kumakatok ang Panginoon sa pinto ng inyong puso. Bakit sinabi ni Apostol Pablo? Si Apostol Pablo minsan hindi maintindihan. Sabi ni Pedro, ang kapatid natin si Pablo, mga sulat niya hindi maintindihan, mahiwaga. Kasi saan ka naman makakakita ng isang tao? 5 beses hinagupit, 2 beses ng mga kababayan, pinagbabato, nasi-shipwreck, nasisira yung barko. Kahit saan may gustong pumatay sa kanya. Tapos ang naiisip niya, bahagya lang ito. Ha? Bahagya? Wala lang ito. Sandali lang ito. Kailangan naman maranasan ito. Habang humihina ang aming katawan, lalo namang lumalakas ang aming spirito. How would you dramatize that? Habang humihina ang katawan, palakas ng palakas ang spirito? Paano yun? Kasi yung laman, nasasaktan yan eh. Yung damdamin, nasasaktan yan, nasusugatan. Pero yung spirito niya raw, habang nasasaktan siya sa pagbabanta ng mga tao, sa mga bugbog, lalo naman siyang only by the Spirit. Kaya sabi niya, in all these things, we are more than conquerors. Baka may natuklasan si Pablo na hindi natin matuklas-tuklasan. Kaya pala sabi ni Pablo, Romans 8 din po yun eh. Sa pamamagitan ng Espiritu, masasabi natin sa Diyos, Ama. He knew the relationship. Palagay ko, pagka nagpe-pray si Apostol Pablo na mag-isa, ganun din siya manalangin, Ama. At palagay ko, dun siya umiiyak sa Panginoon. Kasi may sinabi siya eh, dahil sa inyo, nananalangin ako na may pagluha. So emotional din si Apostol Pablo. Close din siya. Basahin niyo yung mga dulo ng sulat niya, puro pangalan ng mga tao. Oh, pakibati ako kay ganito, pakibati ako kay ganyan, pakibati ako. Emotional din siya eh, personal din siya eh. Paano niya nakakayanan na nakakapagpatuloy? May Ama siya eh, kasama. Nung palagay ko, nung nakapalutang-lutang sa dagat si Pablo, hindi siya nag-iisip ng kahirapan. Nararamdaman niya presensya ng Ama, paano naman hindi mo matitiis yun? Pagka hinahabol siya, paano ka naman hindi makakapagpuri pa? Doon sa Philippian jail, sa Gawa chapter 16, nakatali silang dalawa ni Silas. Paano ka naman hindi magpupuri sa Panginoon kahit katatapos mo lang latiguhin? Nararamdaman mo yung presensya ng Ama eh. Di ba yung mga umiibig ganyan? Kung galit sila sa atin? It's you and me against the world. Anong pakialam nila? Ganyan tayo sa Panginoon eh. Amen? Ganun ang gusto nila ng Diyos sa atin. Pedro, mahal mo ba ako? Kung ganyan yung ministry? Kung ganyan yung mga kamag-anak? Nandito naman ako.
Pastor, ganito siya, ganyan siya, ganyan. Ano kung ganyan ang sinabi sa'yo? Andiyan naman ang Diyos eh. Lahat ng mararanasan natin, tingin kayo rito, lahat ng mararanasan natin ay mararanasan lang natin dito sa time frame na ito. Wala nang sosobra dyan. Pero sabi sa mga awit, pero ang pag-ibig ng Diyos ay magpa-walang hanggan. Be affected by His eternal love. Huwag yung mga temporal pain. Panandalian lang lahat yan. Sabi nung bata, nung isang pastor, simula bata po ako, ganito na sinasabi sa akin, hanggang ngayon pa ba naman, ang tagal, hanggang katagal. Sabi ko sa kanya, buhay na walang hanggan, mas matagal pa dyan. Kung 80 years kang pahirapan, 80 lang yan, baka ganyan lang yan. Ang buhay na walang hanggan, gaano katagal? Tigil na ako dito. Balik tayo sa Ama. Awit na paborito na misis ko. Precious Father, we're so blessed to be your children, precious Father. And we lift our hearts before you as a token of our love. Precious Father, precious Father. Yumuko tayo, pumikit tayo. And by the Holy Spirit, sa pamamagitan ng gabay ng banal na Espiritu, tumawag tayo sa ating Ama sa langit. Ama, sabi ni Pastora kagabi, kahit namatay yung tatay ko, sa katotohanan ang unang tatay ko naman talaga ay yung nasa langit. Walang sino mang pwedeng magsabi na wala na akong magulang dahil meron tayo magulang. Pastor, spiritual yon. Spiritual tayo, nag-umpisa tayo sa hininga ng Diyos. Bago tayo naging laman, hininga muna tayo ng Diyos. Yun ang talagang magulang natin. Call unto your Father, tumawag ka. Ama, kailangan ko kayo ngayon. Yakapin po ninyo ang inyong mga anak. Hallelujah. Praise you, Lord. Glory to Jesus. Hallelujah. Praise your holy name. Sige, tawagan niyo pa. Anong kailangan niyo? Kailangan niyo ng uunawa? Andiyan ang Ama natin. At siya, pinakamatinding Ama, kasi hindi lang niya maririnig ang sinasabi mo, nasa sa loob siya, alam niya ang nasa kalooban mo. He knows all things. Yung ilang sandali na kasama siya, daig niyan yung ilang araw na nagpapaliwanag ka sa mga tao. Ilang sandali na kasama ang Panginoon. Sabi sa awit, a day in your courts is more than 1,000 years without you. Hallelujah. Ama naming Diyos, nagpapasalamat po kami sa inyo sa umaga nito. Kay Diyos na buhay, tulungan niyo kami na maunawaan, ma-appreciate ang pag-ibig ninyo sa amin. Hayaan ninyo, O Diyos, na by your Spirit, hindi sarili namin kaisipan, by your Spirit, maintindihan namin kung gaano katindi, kadakila, ang pag-ibig na ginugol para kami gawin ninyong mga anak. Hindi yung church ang gumawa sa amin na maging anak. Hindi kami anak ng church. Anak kami ng Diyos. I'm a child of God. Hallelujah. At mula sa katotohanan ito, pagtibayin nyo nga po ang bawat isa. Pagtibayin nyo nga po ang bawat isa. Hallelujah. Awit nga po tayo. Give thanks with a grateful heart